kung uusad man po itong impeachment complaint, haharap po si VP Sara sa magiging pagdinig? Well, handa po siyang harapin itong mga paratang na to. Ngayon, kung personally kailangan niya pumunta, depende po yan sa magiging takbo ng trial. Siyempre po, kung kinakailangan niyang pumunta, bilang mga abogado niya, kami naman po mag-a-advise sa kanya kung kailan niya kailangan pumunta o kailan hindi kailangan pumunta. So, antabayanan na lang po natin ang magiging takbo. Dahil sa ngayon, actually, hindi pa namin alam kung ano yung magiging mode no, ng naaaktuhan ng House yan. Whether yung normal na first mode kung saan re-refer nila sa Committee on Justice or baka maulit yung last year ng 1/3. So sa ngayon po, hindi pa ako makapagsalita. Hindi ko pa rin ma-preempt syempre yung gagawin ng House. We don't want to speculate. Pero handa naman tayo sa any possibility. Yung sinasabi kasi ni Attorney Michael, yung trial, yun nga yun, in the Senate. No? Yes, So, yes. ang sinasabi ng attorney ngayon, hindi pa nga kami sure kasi ang inaksyonan pa lang ngayon ng Justice Committee ay yung impeachment ni Pangulong Marcos. Correct, No? correct. Susunod ngayon na ikakalendar nila dyan, kapag na-refer na yan sa komite, ay itong impeachment ni VP Sara. Attorney, ito lang ha, hindi naman sa ako nag-aadelantado dito. Pero assuming lang na maging maingat dito ang Kamara at kahit na no, kasi kung nabasa mo naman yung Supreme Court decision, 'di ba? At the prerogative of the House, 'di ba, sabi, pwede pa rin sila kahit na doon ka sa second mode, yung fast mode, pwede pa rin silang magpatawag ng kaukulang pagdinig, no? Kung sakali ba si VP Sara haharap sa House Justice Depende Committee? po yan. Opo, go ahead. Opo, depende po yan. Depende po yan. No? We will have to evaluate. As we know, when I was reading the committee rules, they actually are entitled to issue compulsory processes din po. No? So depende po yan. Kung talagang hingin nila compulsory na humarap ang Vice Presidente, then we'll evaluate the situation and advise the Vice President accordingly. But ang usually naman po nangyayari in accordance with their rules right now is pag napunta sa committee, bago mag-hearing, magpa-file ang answer, no? Kami. Opo. And then may panahon para mag-file ng reply yung kabila and rejoinder dito. So sa ngayon po talaga, Manong Ted, hindi sa ayaw kong sagutin. No? It's just more of hindi pa natin alam yung magiging takbo. But bilang abogado niya, syempre kami po ang mag-a-advise sa kanya kung sakali man sa tingin namin ay kinakailangan niyang mag-attend. Opo, yes sir. And then sabi nga ninyo, you are ready for any eventuality. Kasama dito, ang posibilidad na pagsilip sa anumang teknikalidad na naman na mangyayari dito sa filing na ito na maaring idulog na naman sa kataas-taasang hukuman. Hindi po natin ma-discount yan sa ngayon, no? Although, in the same manner, kasi parating na pag-uusapan about those technicalities. Siyempre, bilang abogado, we also have to safeguard processes. Pero in the same breath, we also want everyone to know that we are ready to face the allegations head-on.